Ito ho, kapapasok pa lang na napakainit na balita. Nahuli na ho, nakakulong na itong magnanakaw ng pera ng taong bayan na si Saldico. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, kumpirmado na itong magnanakaw ng pera ng taong bayan na si Saldico ay nahuli na ho at nakakulong na diyan ho sa ibang bansa. Mismo ang nagkumpirma ho dito itong ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Palakpakan! Ay yung mga didilis ay umiiyak ko kung bakit nahuli na itong kanilang pinapanginoon ngayon na itong si Saldico. Mga kaibigan, kaunting padaan lang sa hindi po nakakaalam. Si Saldico ho ay sangkot sa flood control issue plus flood control project. At meron po siyang red notice sa Interpol. At siyempre, meron po siyang arrest warrant buhat po dito sa batas ng Pilipinas. Kaya siya ngayon ho ay naharap sa patong-patong na kaso, datapwat sa puntong ito. Yun din po ang naging dahilan kung bakit hinuli siya sa ibang bansa. Huwag po kayong aalis mga kaibigan. Ibabagi ko po sa inyo ang complete details. Kumpirmado, muli kong inuulit, Saldico nahuli na sa ibang bansa, nakakulong na po ngayon. Ano ang mangyayari dito mga kaibigan? Ito po, shoutout po sa lahat mga mahal kong taga-subaybay. Pakinggan po natin ito. Naku, magugulat po kayo. Nahuli na po si dating Congressman Saldico sa siyudad ng Prague. Ulitin natin. Mainit-init na balita ng gabi, nahuli na po si dating Congressman Saldico sa siyudad ng Prague sa Czech Republic sa Central Europe. Pinapira po yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang social media post ngayong gabi. Ayon sa Pangulo, tinangkali ko na pumasok sa Czech Republic nang walang kaukulang dokumento. Dahil po dito, inaresto siya ng mga otoridad sa Prague, ang kabisera ng Czech Republic. Ayon sa bansang kabisera ng Czech Republic, ibang country ho nandun ngayon si Saldico at doon din po siya hinuli. Ituloy po natin mga kaibigan, ito po ang mas matindi pa. Ibang tayo na Pilipinas sa Czech pumasok sa Czech Republic nang walang kaukulang dokumento. Dahil po dito, inaresto siya ng mga otoridad sa Prague, ang kabisera ng Czech Republic. Nakikibag tayo na Pilipinas sa Czech government para mapauwi siya ng bansa. Dawit siko sa korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Siya po ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalakas ng pambansang budget. Dati na niyang tinanggihan mga aligasyon. Pero sa kanyang serie ng mga Facebook videos noong nakaraang Nobyembre, dinawit naman Nico sa flood control controversy ang Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, ang Pangulong Marcos ang nag-utos sa kanya ng mga budget insertions at nakinabang daw ang Pangulo sa mga insertions na ito sa pamamagitan ng mga mali-malitang pera na deliver daw sa Malacanang, bagay naman na tinanggi ng Malacanang. Ayun, gusto ko munang kunin ang inyong panig mga mahal kong taga-subaybay. DDLS o sino pa man, kayo po ba ay naniniwala dito sa revelasyon ni Saldico na dawit ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa flood control issue na siya daw ang nag-utos kay Saldico para magnakaw ng bilyon-bilyon? Sa comment section, karapatan nyo hong magbigay ng anumang public opinion. Matindi ho. Unang-una, ang masasabi ko lang, yung lumalabas ho na video ni Saldico noon, AI ho yun artificial agent. Kahit magkakaalaman na ho kapag ito ay binalik sa bansa, kung sino ang nag-utos o sino ang gumawa ng AI, mga kaibigan, pwede naman siya lumantad sabihin niya, ako si Saldico, ito ang tunay ng pagkatao ko na nagsasangkot ako sa Pangulong Bongbong Marcos para maimbestigahan. But ang punto ko dito, yung lumalabas na video ni Saldico, bakit AI? Fake ho, hindi po siya yun. Artificial intelligence. Bakit dinaan sa AI ho? May nagutos ba dito o may gumawa ng AI para siraan ng gobyerno?
ay magkakaalaman po tayo, mga kaibigan, kung totoong sinabi ni Saldico yan o gawa-gawa lamang. Mga kaibigan, patuloy po tayo. Naharap sa patong-patong na kaso ng korupsyon na sinampa sa ombudsman. May arrest warrant laban sa kanya ang Sandigan Bayan at may petisyon para ipahuli siya sa Interpol. Huli siyang namataan sa bansang Portugal kung saan meron daw siyang Portuguese passport. July 2025 nang magpunta sa Amerika si Ko para magpagamot pero hindi na siya bumalik sa bansa at nagbitin na rin sa pwesto. Mga kapatid, Mula po yan sa News 5 at kalalabas lang pong balita kagabi ho yan. Lumabas na balita at kinumpirma ho mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos na itong si Saldico ay nahuli na nga at nakakulong ngayon sa ibang country. At pinoproseso na ho ayon sa ating nakuha na ulat na pinoproseso na o nakikipag-ugnayan na ang ating mga kinaukulan para nang sa ganon sa lalong madaling panahon ay maibalik sa ating bansa itong si Saldico. Napakalaking kalukuhan nun ito. Isang napakalaking sindikato magnanakaw ho itong si Saldico. Dahil pera ho ng taong bayan ang ninakaw ho nito. Na hindi lang po milyon-milyon bilyon-bilyon, gaano po karami yan mga kaibigan, bilyon-bilyon na para lang ho mapagtakpan, para lang siya ay makaligtas sa kaso ay kung sino-sino pong tinuturo, kasama na ron na tinuturo niya ang ating mahal na Pangulo na siya daw nag-utos. Kalukuhan yan, lumantugtugin na yan, ganyan ho kapag nagigipit na. Kung sino-sinong tinuturo para lang makaligtas sa kaso, ba't hindi naman ho sila makakaligtas sa kaso dahil meron pong matitibay, sapat na ebidensya para ho ito ay kasuhan. Kaya nga't nakasuhan na ho, nilabasan ng arrest warrant mga kaibigan. Gaano kadami yon? Bilyon-bilyon pera. May mga aeroplano, El-Garden Well, may mga sasakyang pang dagat, may mga sasakyang pang himpapawid, may mga luxury car, mga mamahaling building. Samantala ho, ang dami hong binabaha na kababayan natin, ang daming nagugutom mga kaibigan. Tapos ganyan ang mangyayari. Ilang tao lang ho ang nakikinabang sa tax ng bayan, sa tax na galing ho sa taong bayan, instead sa halip ipagawa ng mga proyekto para kapakipakinabang ng taong bayan na pupunta lang ho sa bulsa nitong si Saldico, kasama na itong si Sara Sayad Lustay at marami pang ibang kasangkot dito. O bakit napasama naman si Sara Sayad Lustay? Ayong mga ninakaw niya, kaya nga mayroon siyang impeachment. Ibig sabihin magnanakaw din siyang kasama. Mga kaibigan, abangan po natin dahil ito ay babalik sa ating country. At kapanapanabik ko ito para na sa ganun ay matunghayan natin itong buong katotohanan na mismo manggagaling sa kanyang bibig. Siyempre dito ho ay magkakaroon ng masusing investigasyon. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Para po.